nagdudunong-dunungan ang walang alam at nagtatapang-tapangan ng apog itong si Senator Tito Soto. Sabi niya pwede daw ibaliwala, i-ignore, i-set aside ang Korte Suprema na desisyon. Hello, Tito Soto, mag-review ka rin po sapagkat ang impeachment court ninyo at ang impeachment proceedings and the entire impeachment mechanism cannot be beyond the review of the court. It is within the power of the Korte Suprema na yan ay ma-review kung ito ay sumasang-ayon, sumusunod at nasa balangkas ng saligang batas at tamang doktrina ng pag-observe sa tinatawag na due process of law and equal protection of law. Hindi pwede yan na absolute, Tito Soto. Makinig ka naman kung minsan, ang ambisyon mo na magbida-bidahan upang ikaw ay maging relevant pa, bagamat ikaw ay tigol bombs na, laos na dapat ka sa politika, subalit ayaw mo pa rin umalis sa poder at kapangyarihan, nagtumakbo pa rin, at dahil kilala ka naman sa itbulaga mo na mga pagiging popular, na nanalo ka. Pero sa abilidad, wala ka naman talagang abilidad. Walang kwenta yan si Soto, ka Eric. Walang alam kundi magbida-bida. Sabi niya, ibaliwala daw ang desisyon ng Korte Suprema, but you are not the Senate. You are Senator, you are a Senator of the Republic of the Philippines, but you cannot control or monopolize the decision of the Senate. No? Mapapahiya lang ito talaga si Tito Soto sa gagawin niya ito. Ganon din itong kolokoy na si Richard Hidarian na nagpapakilala na resident political expert analyst ng GMA network, no? Tinatawag niya ang Mindanao na Sub-Saharan region, tinatawag niya yung sarili niya na expert at sinasabi niya maling-mali daw ang ginawa ng Korte Suprema. Wow, okay ka lang? Mainit-init itong ating balitang talakayan sa episode nating ito. Sana ay nandyan kayo at masubaybayan ninyo ang ating matalas na paghihimay-himay at ang ating dinamiko at makatuwiran na pagpupuna o mga pagpupunto sa mga kaganapan sa ating bansa. Lalo na po ang ating talakayan hinggil sa naging desisyon ng Korte Suprema na lubusan ng ibasura at idiniklarang null and void and unconstitutional ang articles of impeachment na ipinaakyat po ng House of Representatives dyan sa Senado. Ngayong hapon lang po ito, no? Batiin muna natin ang mga first honor sa ating Ka Eric YouTube channel. Narina Marin, hello po, My Babe or May Babe, Mills May, Marga M and Miriam Perez, Bobby Riz, Maruf Verzosa, ayan, Nikki Janlera, Charlie Kiatson, Miriam Perez, Dailinda Tejero, and Merel Nasol, si Marga M nandyan, si My Babe, let's rejoice Ka Eric, thank you, Elnor Omes, Ka Eric, let's have to celebrate, we will have to celebrate, thank you Elnor, Melody Villegas, good evening Ka Eric, sa wakas na abutan kita, naka-live, watching from Melbourne, Australia. Thank you, Melody. Marlon Tanyo, mabuhay Ka Eric ang Pilipinas. Renz Hahalia, I miss you Ka Eric. Thank you, Renz. Si Leeds ako, good evening po. Al Oracion, Cerces Leo, mabilis. Mario Apollo, Misaya Pagayon, JGHMPM. Pa-shoutout Ka Eric dito sa Qatar. Ang dami nyo na. Wow, ayos. Masaya po ang ating talakayang bayan sapagkat maganda po ang balita na ating pag-uusapan. Joyful evening. Watching from Macau at si Melody Villegas. Ayan, nandyan, oh, nabasa ko na. At si Langging, Rohilda Canilaw Celis, ang aking butihing asawa at ina ng aming tatlong mga matitikas na nagbibinata ng mga anak na lalaki. Erizian and Heidi Gutierrez. Akaway-kaway, Narina Marin, 3 tropeyo, at Ruel Raimundo, Mario Apollo Coyoca. Let's start mga kababayan, sa hindi ko po mababasa at hindi ma-shoutout at hindi ko po kaagad ma-read out aloud
ang inyo pong mga pangalan at mga mensahe, please do understand na kapag nagsimula na po ang ating talakayang bayan, para po hindi mapuputol ang ating flow of thoughts at ang ating input discussion, ay minamabutik po ni Ka Eric na after the program, doon ko na lang po babasahin at babalikan ang inyong mga solidarity messages. Okay po ba? Basta ang ating rule dito, walang iwanan, walang tampuhan dito sa Talakayang Bayan live with Ka Eric. Ayun. Rona Grajeda Armenta, Mike Zamora, and Jonathan Golciano. Okay, ayan na. Ngayong hapon po ay inilabas na ng Korte Suprema. Almost unanimous. 13-0. Bakit almost unanimous? Sapagkat ang Korte Suprema po ay mayroong 15 justices. Sa 15 justices po, ang bumoto kanina ay 13. Dahil ang isa, si Justice Singh, ay naka-on leave until now. Mayroon po siyang official leave of absence sa Korte Suprema. So, that leaves it to 14, mga kababayan. So, sa 14 po, si Justice Kagiwa ay nag-abstain. Bagamat nag-participate sa deliberation, pero hindi na po siya nag-register ng kanyang pagboto hinggil po sa magiging desisyon sa patungkol sa petisyon na pinapabasura at pinapadeklarang null and void and unconstitutional ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So ang bumoto po 13, almost unanimous. 13-0, mga kababayan. At ano po ang implication nito? At ano ang naging batayan? At ano po ang esensya? What was the essence ng desisyon ng Korte Suprema na ito sa napakahalagang usapin hinggil sa impeachment proceedings, impeachment mechanism, and the pending trial on impeachment complaints versus the Vice President? Una, malinaw po ang sinasabi ng Korte Suprema kanina. Nilabag ng House of Representatives ang very elementary and very fundamental na prinsipyo ng due process. Ano pong ibig sabihin ng due process? May dalawa po yan, procedural and substantial. Pag sinabi pong procedural, ito po yung mga requirements ng referrals, requirements po ng mga submission of evidence, requirements po ng fair notice, kung ano po ang inireklamo, sa sino man ang inireklamo. Kailangan may notice, kailangan may proseso. Ang tawag po dyan ay procedural due process. Hindi mo pwedeng yan ay laktawan. Hindi pwedeng yan ay i-shortcut. Yan ang binabanggit ng Korte Suprema. And that is a fundamental constitutional guarantee on the basic rights of a person being accused kung ano man po ang inaakusa. Kagaya po nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang tinatawag na substantial due process? Ang substantial due process po, ang ibig sabihin yan, binibigyan mo ng pagkakataon na makakuha ng tamang impormasyon ang sino mang involved parties. For that matter, ang mga miyembro ng House of Representatives, dahil sa kanila po magmumula ang pagbubuo at pag-initiate at pagpapaakyat ng articles of impeachment that will be submitted to the Senate kung saan po magsisimula ang impeachment court trial. Kailangan po ang mga kongresista ay mayroong sapat na kaalaman kung ano po ang kanilang magiging desisyon kung sila ba ay magpapatuloy na magpirma to endorse and vote for or to go against the impeachment complaint against a certain impeachable officer, and for that matter, against the Vice President Sara Duterte. So, kailangan pala yan na ang mga ebidensya, ang complaints, ay ipinapakita sa mga miyembro ng House of Representatives. Hindi lamang po doon sa gustong makakuha ng panunuhol na 150 million pesos, mga kababayan, na mga alipures at tuta ni Martin Romualdez. That's not substantial due process. Meaning to say, pati po ang mga iba pang mga kongresista na bahagi din po ng House of Representatives, bagamat sila ay hindi naka-align sa Speaker's
linya ni Romualdez, sila po ay mayroong karapatan din sa due process na mabigyan ng bastanteng panahon at bastanteng mga dokumento that will make them decide kung ano itong pinag-uusapan tungkol sa impeachment complaints. Hindi po nangyari yan. At hindi nga po nag-submit ang House of Representatives under oath kung ginawa nila yan. Iniwasan nila yan sapagkat hindi nila ginawa yan. Yan ang tinatawag na substantial due process. Ang isa pa po, Alan Clarin Leysa and Rebecca Sukab, ay kailangan po sa substantial due process, bigyan din po ng pagkakataon na maimpormahan at malaman ni Vice President Sara Duterte ano ang mga ebidensya at ano ang mga karampatang charges na ibinabato o binubuo laban sa kanya. At upang nang sa ganun po, makapagsagot siya o magkaroon siya ng posisyon bago mag-initiate ng tinatawag na impeachment articles proceedings. Hindi rin ginawa po yun. Hindi rin po. At yan ay tinatawag na substantial due process. Ang substantial and procedural due process ay ginagamit na doktrina sa batas upang ikaw, ang isang akusado, ay magkaroon po ng equal protection. Sapagkat kung ikaw ay akusado, bagamat yan ay political process mainly, mayroon pa rin pong kaakibat na mga penalties like the removal from your office as the elected Vice President. Kasabay po dyan ang pag-disqualify sa iyo perpetually, forever. Hindi ka na po pwedeng humawak, tumakbo o ma-appoint sa anumang elective appointed position in the government. So bago gawin sa iyo yan, kailangan po ikaw ay assumed or presumed innocent until proven guilty otherwise. Yan ang tinatawag po na due process, and yan din pong tinatawag na equal protection of law. Sapagkat ang layunin ng batas ay maging patas at makatarungan. Yan po ang totoo na naging batay sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya, ang unang ground bakit null and void, ito ay nilabag po ng House of Representatives nila Tambaluslos at gusto nilang i-shortcut ang mandatory requirements sa procedural and substantial due process, including the equal protection of law. Ang mabigat ito pa. Nilabag din po nila ang kautusan ng korte na nakalagay po at nagiging bahagi ng ating batas that you cannot process and initiate and file more than once ng impeachment complaint sa sinumang impeachable officer. At ang sabi ng Korte Suprema, may 3 initiated impeachment articles or impeachment complaints coming from sa grupo ng Akbayan na mga hilaw na komunista. Grupo po ito nila Hontiveros, nila De Lima, nila Jokno, at mga alipores nila. Yon ang unang nag-submit ng citizens-initiated daw na impeachment complaints versus Sara Duterte. Last year yan. I think that was December or last week of November. Pangalawa, itong grupo ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Nag-submit din po sila ng tinatawag nilang citizens-initiated complaints. At ito po ay tinanggap din ng House Secretary General. Ang pangatlo po, still the same. Last year din po ito, November or December 2024, ang pagpapasa ng panibagong impeachment complaint pangatlo na sa grupo ng mga clergy against corruption and good governance. Grupo ito ng mga pakialamero at mga dilawan na mga network ng mga pari at obispo na nakikisawsaw sa politika ng ating bansa. At gamit sila ng mga dilawan and pinklawan groups. So itong Clergy for Anti-Corruption and Good Governance, nagsumite din po ng pangatlong impeachment complaints. Lahat ng ito ay pinatulog ng House of Representatives. Ito po ay late ng finorward, February na yata ng 2025 ngayong taon, naging bahagi ito ng forwarded communications and documents as part of the initiated impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, at ito ay pinadala nitong taong January last week or January last week 2025 sa office ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Ngayon may pang-apat na ginawa ang House of Tambaluslos.
at ito ay ginawa nila noong February 5. Bagamat mayroong pending na 3 na initiated na at na-forward na ng House Secretary General sa Office of the House Speaker, nagpaikot pa ng papel na walang mga attached evidence, wala din pong malinaw na mga plenary purpose na pag-uusapan sa plenaryo, o kaya ito ay tatalakayin at i-refer doon sa Committee on Justice. Lahat ng ito wala. At yan ay pinuna ng Korte Suprema na paglabag po ito sa 1-year rule, na dapat isa-isang taon, iisang beses ka lang mag-initiate ng impeachment complaints against any impeachable officer. And for that matter po, mga kababayan, ang pagpapasa ng panibagong impeachment articles noong February 5, 2025 ay malinaw na lumalabag po sa ganyang kautusan ng Korte Suprema bilang pagpapalaman sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas. So 1-year rule ban was scandalously violated. At yan ay hindi lamang usapin ng technical. Yan po ay doctrinal. Kung hindi ka marunong sumunod sa mga batas at marunong sumunod sa procedures of law, you do not have the basis to proceed using the law while abusing it. Yan po ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Hindi ka pwedeng magtago o gumamit ng batas habang inaabuso mo ang proseso ng batas. Klaro mga kababayan binabanggit ng Korte Suprema yan na bagamat may layunin kang papanagutin ang Vice President Sara Duterte in a fair trial, which is the impeachment trial, yet you cannot do the shortcut. You cannot abuse the process by abusing the process of law, such as due process, equal protection of law, and even yung usapin tungkol sa pagsunod na sa isang taon, makaisang beses ka lang muna mag-submit at mag-file at mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. So ang lahat ng ito po ay malinaw na ipinaliwanag ng Korte Suprema na hindi po nila inaabsuelto ang anumang mga pananagutan kung mayroon man na inaakusa laban kay Vice President Sara Duterte, such as but not limited to dito sa sinasabi nilang graft and corruption and betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, na alam naman natin po hinilot, pinwersa, sinuhulan at minaniobra nila Martin Romualdez at nila Marcos para lamang mabuo ang isang chapsuy at pansit kanton na impeachment complaint, na hindi nga tayo nagkamali, no? Sabi ni Wawi Jones, Rosana Pai Puentes, hello, watching from New Zealand. Cheers! Cheers kay Wawi! Frankie Depas, hindi alam ni Tito Sen yan. Tama ka, Frankie. Nagdudunong-dunungan ang walang alam at nagtatapang-tapangan ng apog itong si Senator Tito Soto. Sabi niya pwede daw ibaliwala, i-ignore, i-set aside ang Korte Suprema na desisyon. Hello, Tito Soto, mag-review-review ka rin po, sapagkat ang impeachment court ninyo at ang impeachment proceedings and the entire impeachment mechanism cannot be beyond the review of the court. It is within the power of the Korte Suprema na yan ay ma-review kung ito ay sumasang-ayon, sumusunod at nasa balangkas ng saligang batas at tamang doktrina ng pag-observe sa tinatawag na due process of law and equal protection of law. Hindi pwede yan na absolute, Tito Soto. Makinig ka naman kung minsan ang ambisyon mo na magbida-bidahan upang ikaw ay maging relevant pa, bagamat ikaw ay tigol-bums na, laos na dapat ka sa politika, subalit ayaw mo pa rin umalis sa poder at kapangyarihan, nagtumakbo pa rin, at dahil kilala ka naman sa itbulaga mo na mga pagiging popular, na nanalo ka. Pero sa abilidad, wala ka naman talagang abilidad. Walang kwenta yan si Soto, ka Eric. Walang alam kundi magbida-bida. Sabi niya, ibaliwala daw ang desisyon ng Korte Suprema, but you are not the Senate. You are senator, you are a senator of the Republic of the Philippines, but you cannot control or monopolize the decision of the Senate, no? Mapapahiya lang ito talaga si Tito Soto sa gagawin niya ito. Ganon din itong kolokoy na si Richard Hidarian,
na nagpapakilala na resident political expert analyst ng GMA network, no? Tinatawag niya ang Mindanao na Sub-Saharan region, tinatawag niya yung sarili niya na expert, at sinasabi niya, maling-mali daw ang ginawa ng Korte Suprema. Wow, okay ka lang? Maling-mali. Ang sinasabi ng Korte Suprema is very simple. You cannot achieve the end of justice if your means is illegal and unjust. Meaning to say, illegal, wala sa tamang proseso. Hindi sumusunod sa batas. Unjust, hindi makatarungan. Nanggigipit, nanunupil, nang aabuso. Yan ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Teka, sabi ng Korte Suprema, bagamat poder nyo at kapangyarihan na naaayon sa saligang batas, na kayo ang mag-i-initiate ng impeachment complaint, pero hindi yan absolute na inyong lalabagin ang mga batas, iikutan nyo ang mga batas, i-dribble ninyo ang mga constitutional provisions hinggil sa impeachment complaints and impeachment proceedings without due regard for the basic fundamental doctrine of due process of law and equal protection of law. Hindi namin papayagan yan. Yan ang binabanggit ng Korte Suprema. So mag-antay kayo ng February 6, 2026 at sundin nyo ang tamang proseso. The end just does not justify the means does not justify the end. Kung ang layunin po ninyo ay sigurado kayo na mayroon kayong ebidensya, may batayang legal at solido ang inyong mga ebidensya na mapapakonvict ninyo si Vice President Sara Duterte sa sinasabi ninyong pag-abuso niya sa pundo ng confidential fund, lalo na itong 125 million pesos na confidential fund na na-clear na sa COA at hindi naman po nakitaan ito ng anomalya at illegal na mga gawain, ipinipilit nyo pa rin na yan ay illegal at lumalabag sa graft and corruption law at iba pang mga provision tungkol sa betrayal of public trust, then you do it correctly. You do it properly or you don't do it at all. Yun ang sabi ng Korte Suprema. At gawin nyo yan doon sa February 6, 2026. Which without, sapagkat kung gawin nila yan, papalapit na ang election year at alam ng taong bayan na ang layunin nito ay ambisyon politika, hindi hustisya o katarungan. It's not about accountability. It's not about justice. It's not about fighting off corruption as they are alleging it against the Vice President. It's all about power. It's all about greed to monopolize power or ambition to become powerful. Nila Martin Romualdez at ng mga alipores niya. Napahiya sila dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ha? Ang sabi ng Korte Suprema, ang aming pananagutan at katungkulan ay hindi para makialam sa anumang mga politikang proseso, pero dapat ipapasiguro namin na ang anumang political process like the impeachment mechanism should be within the framework of the rule of just law. Ang ginamit na term, rule of just law. Ang paghari ng makatarungang batas. Anuman ang prosesong politikal, anuman ang layuning politikal na nakapaloob sa esensya ng impeachment proceedings, hindi dapat ito maging license o permiso na labagin ang makatarungang paghari ng tamang proseso ng batas. Yan ang spirit of the gist of the disposition of decision na ipinatupad ng Korte Suprema. Ayan, malinaw ha? So, hindi nila inaabswelto si Vice President Sara Duterte. Pero hindi rin nila sinasabi na pwedeng gawin na i-shortcut nyo dahil naniniwala kayong guilty. Si Vice President Sara Duterte, sinasabihan ngayon ng Korte Suprema ang Kongreso, and for that matter particularly and specifically ang House of Representatives, that they cannot do the shortcut and circumvention of the rule of law, especially kung ang resulta nito ay magtatanggal ng popular and open mandate of the people in an elective official, na kung saan po milyon-milyon ang bumoto dito. Tapos dahil lang sa kapritsyo ni Martin Romualdez at nila Marcos na gusto nilang i-persecute, gusto nilang i-demolish ang ano pa mang hibla o natitilang
natitirang mga semblance of political influence ng mga Duterte ay ginamit nila at na-weaponize nga nila ang House of Representatives, including ang pag-hostage sa impeachment mechanism, whereby nakita ng Korte Suprema na hindi po pwede na ang mga ambisyon o layuning pangpolitika ay hindi po naaayon sa pagtuwid o pagpapatupad ng matuwid na paghari ng tamang batas at hustisya. Yan po ang kabuuan ng desisyon. Kaya, black eye po ito kay Marcos Jr. Black eye po ito para kay Martin Romualdez sapagkat nakikita natin na mayroon katotohanan ang mga inilantad, mga kababayan, ni Congressman Toby Chanco na ni-railroad, ipinilit at minadali itong impeachment complaints upang maparilis ang mga pondo na nagkakahalaga almost ng 90 billion pesos upang gamitin sa panunuhol. Yan pa lamang, hindi pa nga yan nagamit na argumento, mga kababayan. Ibig sabihin po, tumutugma sa katotohanan at naaayon sa mga aktwal na kaganapan ang pagbubunyag ni Congressman Toby Chanco that indeed the impeachment articles transmitted by the House of Representatives noong February 5 was null and void. In the essence, pag sinabing null and void, from the very start, walang bisa, bogus. Dahil ibinunga ito ng panunuhol, ibinunga ito ng pambabraso, ibinunga ito ng panloloko. Kaya nang dumulog po ang grupo ng mga abogado mula sa Mindanao sa pangunguna po ni Attorney Torion at sila po ay nag-question sa Korte Suprema kung naaayon pa ba ito sa saligang batas at mayroon bang batayan sa konstitusyonal at iba pang usapin tungkol sa tamang pag-observe ng proseso ng impeachment ang ginawang chapsuy at pansit kanton na impeachment complaint nila Romualdez at nila Marcos. Kaya, nireview ng Korte Suprema. At kung maalala ninyo, the last 10 days ago, humingi ang Korte Suprema ng mandato kung ano ang naging batayan ng impeachment complaints, ano ang mga kaakibat na ebidensya, at ito po ba ay tinalakay sa komitiba like Committee on Justice that should have been done. Ito ba ay dumaan sa plenary discussion at inobserve ba ang karampatang mga ebidensya at dokumento na dapat na ipresenta sa lahat ng gustong pumirma against or pabor dito sa impeachment articles, at kalakip dyan ang pagpapasiguro na binigyan din ng sapat na panahon at pagkakataon ang Vice President na inaakusahan ng iba't ibang mga violations sa konstitusyon at nakasaad sa articles of impeachment. Was the Vice President given the equal opportunity for her to have a legal assistance upang siya ay makapag-aral at makapagbigay ng reaksyon? Hindi rin po yan ginawa. At lalo na po, hindi ipinahayag kung ang mga anti-Martin Romualdez at mga independent in the truest sense na mga members of the House of Representatives, sila ba ay binigyan din ng pagkakataon na aralin nila ang anumang nilalaman ng articles of impeachment against the Vice President, at kalakip po dyan ang mga karampatang ebidensya nang sa ganun po ay maging makatarungan at matuwid ang kanilang pipiliin na desisyon kung pabor o hindi na mag-submit ng articles of impeachment to be transmitted to the Senate. All of this were scandalously violated with arrogance ng Kongreso, mga kababayan. Kaya, ang sabi ng Korte Suprema, the Senate Impeachment Court and the Senate itself ay wala ng jurisdiction sa isang bagay na mulat sa pulpa ay bogus at illegal ang naging proseso. Referring to the articles of impeachment. Bravo! Palakpakan po natin ang ganito kaliwanag na mga pagbibigay ng posisyon at paglilinaw ng Korte Suprema. And by the way, the ponente, pag sinabi pong ponente, ito po ang nagsusulat ng main decision. And then, i-deliberate yan ng plenaryo o collegial meeting and conference ng unbanked session ng Korte Suprema, and then they will decide as a collegial body of justices. Ang nagsulat po na ponente ay hindi Maka-Duterte. Ito po ay appointed by Noynoy Aquino. Ito ay
certified na malapit sa mga dilawan. Pero kaya namang manindigan and magkaroon ng independent posisyon at matalas na pag-iisip. I'm referring to Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ayun. Si Kagiwa po ay appointed din po ni Noynoy Aquino. Kaya mali po dito si Style Bullock, Richard Hiderian, nang sabihin niya ang kanyang malisyusong insinuation na absuelto daw o nakalusot daw si Sara Duterte sa impeachment complaints na ito dahil 2021 or 2022 po, 13 justices daw ang mga na-appoint ni Pangulong Duterte doon sa Korte Suprema, insinuating ng sinasabing maniobra sa impluensya ng mga Duterte. Kolokoy, bugok. Bugok din ito si Richard Hiderian, no? Bugok. Feeling intellectual, no? Armchair analyst ito. Mga kababayan, na paborito ng mga media interviewin. Iwan ko kung saan siya kumuha ng license niya upang mabigyan siya ng certification na siya ay expert political analyst. Mga kababayan, ang sumulat na ponente, dapat ihambalos to sa pagmumuka ni Richard Hiderian, ay dilawan po ang kanyang political environment na kinapapalooban at ang nag-appoint sa kanya ay si Noynoy Aquino. Hindi po si Pangulong Duterte. I'm referring to Senior Associate Justice Marvic Leonen, na siya po ang ponente. Mayoriya ng desisyon na nilalaman nito ng ating tinatalakay sa pagbasura at pagdideklara bilang unconstitutional itong articles of impeachment ay nanggaling po ang pagsusulat ng mga argumento at legal position ay si Marvic Leonen po ang nagsulat nito. At ito ay concurred, tinanggap at sinang-ayunan ng mga justices ng Korte Suprema. So wag ka nang magmaktol at wag ka nang magaling-galingan pa, Richard Hiderian. Bugok rin ang style mo, no? Pag hindi tugma sa gusto nyong mangyari ang mga desisyon ng Korte Suprema o mga nagiging pahayag ng mga institutions of authority, pumapalag at pumipiyok ka. Pero pag pabor sa inyo, pumapalakpak ka talaga, no? Dahil alam naman natin, ang layunin mo ay magpropaganda, hindi para magpaliwanag. Okay? Ito din si Tito Soto, no? At si Ping Lacson, tingnan natin kung ano maging pahayag niya mamaya o bukas, because Ping Lacson will always have an opinion on everything that happens in our country. Kahit man yan ay mali o tama, so tingnan natin kung anong magiging opinion ni Senator Ping Lacson and ng iba pang mga senador. Like, lalo na ang Senate President na si Chis Escudero, no? Tinakda niya na tentatively sa August 6 daw or August 5 baka mag-resume ang Senate Impeachment Court which they have constituted noong nakaraang 19 Congress noong June, mga kababayan. Subalit ang sabi ng Korte Suprema, the Senate right now as an impeachment court and the Senate itself has lost jurisdiction over the articles of impeachment which are deemed void ab initio or from the very start bogus at peke ang kanyang layunin at ito ay naibunyag at sinasabi ng Korte Suprema ito ay unconstitutional ang mga naging proseso sa pagpapalusot nitong impeachment articles na ito. Klaro? So, tagumpay po ito ng taong bayan. Tagumpay po ito ng mga mamamayan sapagkat alam naman natin mahigit po sa 60%, almost 65% ng mga Pilipino ayaw po na magkaroon ng impeachment complaints na ito sapagkat nagkakahati-hati ang ating mga mamamayan. If there are solid evidence, regardless na nagsabi na ang COA na hindi mali ang disposal of expenditures and funds sa Office of the Vice President that includes the confidential fund na nasa kanya, ay na-clear po ito lahat sa Commission on Audit, hindi pa rin kontento po sila Martin Romualdez, sila Marcos, at ang mga alipores nila, kaya ipinilit nila itong articles of impeachment na palusutin sa pamamagitan ng panunuhol, maniobrang laro ng marumi sa loob ng House of Representatives, hoping na magko-cooperate ang Senado at hindi papalag ang Korte Suprema. Hindi nangyari yon. Di timbuwang. Tumimbuwang, sumimplang po
ang mga articles of impeachment na ito sapagkat hindi po pumayag ang Senado at hindi rin po pumayag ang Korte Suprema na hindi magsalita. Una, sinabi mismo ni Senator Amy Marcos nang ibinalik po ito, technical knockout na po yon. Noong June, bago po mag-adjourn ang 19th Congress, sinabi ni Amy Marcos, di nga ipipilit nyo pa sa Senado ng articles of impeachment ninyo ay authentic at ito ay para sa accountability. No! Ito ay para doon sa mga taong lulong sa kanilang ambisyon politikal. Walang iba kundi si Lulong. Lulong sa ambisyong politikal si Lulong, referring to Martin Romualdez. So klarong-klaro na ang weaponization of Congress extending towards the abuse of the impeachment mechanism ay tinabla at sinoplak ng Korte Suprema. At ang Senado, hindi na rin yan papayag kahit mamaktol-maktol pa at daily press release pa si Senator Tito Soto, it will never make a change that the Supreme Court made an almost unanimous decision na ibasura ang tunay naman pong basura talaga na impeachment articles nila Martin Romualdez. And maalala ko pa, a week after, noong I think kalagitnaan ng Pebrero, nagmamayabang pa po si Ginoong Marcos. Sabi niya, ang aking anak dyan, number 1 signatory yan sa articles of impeachment na isinomite sa Senado sapagkat he is doing his constitutional duty as a legislator. Wow! Parang tunay. Yun pala binulgar mismo ni Congressman Toby Chanco na hindi totoo yun na dumaan sa proseso ng committee review, committee hearing, doon sa Committee on Justice o kaya pa man ay nagkaroon ng schedule na i-discuss in the plenary forum ng mga kongresista kung makatarungan, matuwid at naaayon sa proseso at tamang espiritu o diwa ng batas ang gagawing articles of impeachment na isusumiti sa Senado. Hindi nangyari lahat yan, mga kababayan. At ang sabi ng Korte Suprema, guilty or not guilty of the charges, we do not care about that because that is not part ng sa desisyon na gagawin ng Korte Suprema. Bagamat they can review that later on, ang tungkol sa guilt or value of guilt or degree of guilt ni Vice President Sara Duterte, kung magkaroon man ng isang tamang proseso ng impeachment trial muli, the Supreme Court will not comment on that. Pero ang sabi ng Korte Suprema, ang mga proseso na naglalayong papanagutin si Vice President Sara Duterte, kung mayroon man siyang dapat panagutan in terms of anti-corruption campaign and anti-corruption law, in terms of the categorical actions and deliberate actions pertaining to, but not limited to, the betrayal of public trust and the culpable violation of the Constitution, it remains that ang pagka-absuelto ni Sara Duterte sa mga akusasyon na yan, bagamat nagsalita na ang COA, will remain an open option for Congress to proceed and continue with their assertion na nagkamali si Vice President Sara Duterte. But meantime, in the absence of credible and consistent to the law at naaayon sa saligang batas na uri ng proseso upang gawin ng tama at makatarungan ang impeachment complaint, it remains that the impeachment complaint submitted to the Senate ay bogus at walang bisa at ito ay lumalabag sa batas. Lalo na sa doktrina at prinsipyo ng due process of law and equal protection of law. Ayan! Maganda ang ating talakayan, ano? Napaliwanag ba ni Ka Eric, mga kababayan? Marof Berzosa, good evening. Cheryl ng Hong Kong, Jam. Good morning, Ka Eric from Edmonton, Alberta, Canada. Beatrice Prudente. Ano pong implikasyon nito? Iyon, doon tayo sa implikasyon. Nagpapakita po ito na talaga naman pong hindi makatarungan, walang tamang batayang matuwid at nilalabag ang mga batas, lamang masunod ang kapritsyo ni Martin Romualdez, nila Marcos at ang asawa niya, that they are going to eliminate the Duterte political group by all means necessary para wala nang balakid, wala nang pipigil pa o mag-challenge
sa kanilang layunin na beyond 2028 po, ang poder at kapangyarihan ay ikokontrol pa rin ng pamilya Marcos at Romualdez. Minus Amy Marcos. Hopefully, Amy Marcos will stand for the real interest of the country, not just for the Marcos family. Malinaw din po ang pangalawang punto dito na hindi pwedeng i-shortcut ang batas. Bagamat mayroong principality of political character ang impeachment proceedings, it does not also exempt it na dapat sumunod ito sa tamang diwa at tamang direksyon at tamang doktrina ng mga batas. Hindi pwedeng i-shortcut yan, sabi ng Korte Suprema. Whether you have a very good argument, whether you have a very good case or not, the mandatory requirement to observe and follow the due process of law and the equal protection of law so that the spirit of justice will not be violated but rather it will be achieved on the real and actual basis of fairness and objective truth. Mangyayari lamang yan po kung hindi dadayain at hindi palulusutin ang pandaraya at panunuhol at pangbabaluktot sa proseso ng impeachment complaints. Malinaw po ang pagkakasabi ng Korte Suprema. Ours, sabi niya ng desisyon ng Korte Suprema, is not about the results of politics or political process. Ours is to make sure that any political exercise must be in the framework of real and just rule of law. Makatotohanan at makatarungang pag-iral ng kapangyarihan at paghahari ng batas. Iyan ang pinaka-objective po kung bakit ibinasura po itong chapsuy at pansit canton na uri ng impeachment complaint nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. In this knockout round, for the meantime, na knockout na rin po ito technical knockout ang impeachment complaints nila nung June nang hindi nag-proceed into trial ang Senate Impeachment Court bagkos ay pinabalik ito sa House of Representatives at pina-explain sila ng karampatang pagpapaliwanag kung naaayon ba sa tamang proseso at hindi nalabag ang 1-year rule hinggil dito sa 1-year rule na dapat hindi mahigit sa isa ang impeachment complaint na pwedeng ma-initiate sa sinumang impeachable official. Eh ngayon, nagpapatotoo that the Korte Suprema or the Supreme Court has already spoken out. Brother Beethoven, it's a big day for justice and it's a big day for the people to understand that when you have a belief na ang sama-samang pagkilos, mulat na pag-angat ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino, ang mga institutions of justice and institutions of power such as the Korte Suprema and the likes ay pwedeng gumalaw at gumawa ng desisyon nang naaayon sa kabutihan ng sambayanang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Which, for sure, yan po ang essential consequential effect nitong controversial, subalit very significant and timely na pagpapalabas ng desisyon ng Korte Suprema that indeed the majesty of the rule of law, it must be just, it must be objective, and it must be deliberately in favor doon sa pag-iral ng katarungan, hindi para palaganapin ang inhustisya at mga paglabag sa proseso ng batas. Maraming salamat sa Korte Suprema. Maraming salamat sa sambayan ng Pilipino sa pagmamasid, pagmamatyag at pagpapahayag that we have a share of opinion about this. Then we also are able to empower our people, mga kababayan. Muli, nagpapasalamat tayo na naabutan natin ang ganitong talakayan at mayroon tayong magandang interaction sa ating mga kababayan sapagkat ang pagpapakita ng ganitong uri ng desisyon ng Korte Suprema while pinapahina lalo nito ang posisyon ng Marcos Romualdez sa hanay ng taong bayan, pinapalakas naman ito on the other hand ang pagtanggap at pagyakap at pagtanggap ng mga mamamayan kay Vice President Sara Duterte bilang totoong alternatibong leader na pwedeng mamuno ng matuwid at matino at mabuting pamamahala para sa kinabukasan
kapayapaan at pagiging panatag ng ating buong sambayanang Pilipino.